Noong 2020 T2 World Cup, biglang lumabo ang mga ilaw sa paligid ng stadium. At isang malaking wormhole ang lumitaw ng wala saan. Sa gitna ng field, isang malakas na shockwave ang kumalat. Nagiging sanhi ng libu-libong mga manonood sa site. Upang pukawin. At maging ang mga manlalaro ay huminto sa kanilang mga landas. Mula sa wormhole, dahan-dahang lumitaw ang isang grupo ng mga misteryosong sundalo. Bumababa mula sa langit, ganap na armado. Lumitaw sila sa field ng World Cup na nabubuhay. Mga manonood ng manlalaro sa site. At mga manonood sa harap ng TV. Lubos na namangha. Ang huling lumabas ay isang babaeng sundalo ng espesyal na puwersa. Puso. LT heart signal para sa lahat na huwag magpanik. Sinasabing hindi sila magkaaway. Sa harap ng isang pandaigdigang live na broadcast. Inihayag niya ang isang mahalagang mensahe. Naglakbay kami sa isang wormhole. Mula sa 30 taon sa hinaharap. Hanggang sa kasalukuyan, sa loob ng 30 taon, lupa ay sasalakayin ng isang dayuhan. Species na kilala bilang white spike. Mga nilalang, isang kamag-anak sa mythological totay. Ang mga halimaw na ito ay may hindi mabubusog na gana. Mabilis na magparami at kumain sa flash. Tao man o hayop. Ang mga halimaw ay hindi mapigilan at hindi nakikita. Sa loob lamang ng 2 taon, naghiwalay ang buong mundo. At ang mga tao ay nabawasan sa 500,000 lamang. Desperadong lumalaban pa rin ang mga tao. At ang bingit ng buhay at kamatayan. Ang kinabukasan ng sangkatauhan ay walang pagpipilian. Ngunit gamitin ang paglalakbay sa oras upang makarating sa kanilang mga ninuno. Kasalukuyan, nananawagan sa lahat ng bansa na simulan ng paghahanda ngayon. Upang sama-samang labanan ang mga dayuhan na nilalang. Kung hindi ka tumulong, sa loob ng 6 na buwan, ang sibilisasyon ng tao ay maglalaho sa lupa. Ikaw ang aming huling pag-asa. Sumusunod dito, kinumpirma ng mga pamahalaan sa buong mundo ang talumpati. At nagsimulang magtayo ng mga pasilidad sa paglalakbay sa oras. Sa buong mundo, nagpapadala ng mga sundalo mula sa iba't ibang bansa. Sa hinaharap na larangan ng digmaan. Upang labanan ng mga puting spike. Gayunpaman, dahil sa sobrang lakas ng mga alien creature, halos walang pumunta sa hinaharap para lumaban. Maaaring bumalik ng buhay. Ang pagpapakita na ang pag-asa lamang sa mga sundalo ay hindi sapat. Dahil dito, mga bansa sa buong mundo, nagsimulang mag-conscript ng mga sibilyan sa hukbo. Mula sa lahat ng antas ng pamumuhay anuman ang kasarian o edad. Basta kaya nila physically, makakatanggap sila ng draft na text. Ngunit kahit na, hindi pa rin nila maibabalik ang takbo ng hinaharap na labanan. At parami ng parami ang mga sibilyan na hindi na bumalik. Nagsimulang kumalat ang pesimismo, at ang momentum ng anti-war movement crew. Mas malakas, nasira ang mga kaguluhan at protesta sa buong mundo. Kasama ang marami, pagtatanong, ang kaugnayan ng hinaharap na digmaan sa mga modernong tao. At kung bakit dapat silang lumahok sa isang digmaan. Hindi pa nangyayari yan. Ilang mga tao ay pasibo at pabaya. Naniniwala sa hindi maiiwasang kabiguan sa hinaharap. Ang resulta, nagsimulang pumili ng mga sibilyan ng mga pamahalaan na nakamit ang pamantayan para sa paglalakbay sa oras. Tagagubat ng Dan, ang lalaking bida, naging sundalo bago naging guro. Pagkatapos ng kanyang paglabas, isang araw, habang nagtuturo sa isang klase, bigla siyang nakatanggap ng draft message. Inutusan sa isang media lego, sa isang military medical center, upang i-verify ang kanyang pagiging karapat-dapat para sa oras. Paglalakbay pagdating. Pinahubad siya, at pilit na ikinabat sa isang upuan. Ang mga tauhan ay nag-activate ng isang futuristic na aparato, at iniunat ni Dan Forrester ang kanyang braso sa makina, na nakalista sa lahat ng impormasyon ng kanyang buhay. Ibinunyag na 7 taon na lang ang natitira upang mamuhay ng perpekto. Nakakatugon sa lahat ng pamantayan para sa paglalakbay sa oras. Ang dahilan ng pagtatakda ng kondisyong ito, ay upang maiwasan ng isang kabalintunaan ng oras. Lahat ng mga sundalo ay nagpadala ng 30 taon sa hinaharap. Kailangang maging individual, na mamamatay na sana ng 20. 52. Tinitiyak na hindi nila makikilala ang kanilang mga sarili sa hinaharap. Katulad, mga individual na naglalakbay mula sa hinaharap. Kasama ang mga hindi pa ipinanganak sa Miss Era. Na tila may katuturan. Nagulat si Dan Forrester, upang malaman ang tungkol sa kanyang pagkamatay sa loob ng 7 taon. Gusto niyang malaman kung paano siya namatay. Ngunit ayaw sumagot ng kabilang partido. At nagpatuloy lang sa proseso.
Kapag Dan Forrester sa pamamagitan ng kanyang kamay, may bagong baluti ang kanyang braso. Sinabi sa kanya ng staff na isa itong time travel device. Magbigay ng kasangkapan sa mga sistema ng komunikasyon at pagsubaybay. May kakayahang ipadala siya sa hinaharap. At ibinabalik siya sa kasalukuyan. Maaari lamang itong alisin. Matapos ang kanyang serbisyo militar. Lahat ng kalahok na sundalo. Pinanggapwan ng $1,000,000. Bilang kabayaran. Sa kaso ng kamatayan. Gayunpaman, kung may nag-alis ng device sa desert, mahaharap sila sa matinding pagkakulong. Kanilang mga sponsored na bata, obligado na ipagpatuloy ang labanan. Kapalit nila, nakauwi lang si Dan Forrester, upang magpaalam sa kanyang asawa at anak na babae. Tutol ang kanyang asawa sa pagpunta sa kinabukasan para lumaban. Isinasaalang-alang ito sa halos tiyak na kamatayan. At iminungkahi ang pamilya na tumakas. Pag-unawa sa mga kahihinatnan para sa kanyang pamilya. Kung tumakas sila, nagpasya si Dan Forrester na sumali sa laban anuman ang mangyari. At nangako sa kanyang anak na babalik siyang buhay. Matapos magpaalam sa kanyang pamilya, mabilis na nagsumbong si Dan Forrester sa recruit base. Karamihan sa mga sundalo ay naglalakbay sa hinaharap para sa suporta. Nasa katanghali ang gulang, o mas matanda pa, hindi kailanman gumamit ng mga baril. Sa kanila gayunpaman, ay mga propesyonal na mersenaryo, na may mga mata na puno ng layuning pumatay, na tumawid upang labanan ang mga halimaw ng 3 beses, at nagbalik ng live. Sa bawat oras, ipinaalam ng puso sa lahat, na ang serbisyo militar ay tatagal lamang ng 7 araw. Kung sila ay mapalad na mabuhay pagkatapos ng 7 araw, ang aparato sa kanilang kamay, automatikong dadalhin sila pabalik, sa modernong lipunan. Dan Forrester sa kanyang grupo, ay orihinal na naka-schedule para sa 7 araw ng pagsasanay. Bago ang labanan. Gayunpaman, dahil sa isang emergency, ang mga hinaharap na mundo ay natitira lamang. Laboratorio ng pananaliksik ng dayuhan ay inaatake ng mga puting spike. Ang pagkawala ng laboratorio na iyon ay hindi maiisip, kaya walang pagpipilian ng militar. Ngunit upang ipadala ang grupong ito ng mga baguhan, na walang natanggap na pagsasanay, at walang pangunawa sa mga alien na nilalang. Sa hinaharap, Dan Forrest para ayusin ang mindset niya. Nanunood habang nag-activate ang time machine. Ang mga dekoryenteng alon ay unti-unting nagtatagpo sa itaas ng mga ito. Sa isang kahangahangang domain, pagbubukas ng isang napakalaking espesyal na wormhole. Dadalhin sila ng wormhole sa isang beach. 3 metro sa ibabaw ng lupa. Pinipigilan silang mapatay ng pagkahulog. Tapos na ang countdown. Ang mga alon ng mga recruit ay iniunat at sinipsip. Isa-isa, nagpapalabas ng iyak ng sakit. Gayunpaman, kapag ito ay Dan Forrester's turn. Isang aksidente ang naganap, napagtanto ng isang manggagawa. Maling coordinate ang naipasok niya. At huli na para ihinto ang proseso. Dinala sila sa isang mapanganib na urban area. 10,000 sundalo ay sinipsip sa wormhole. Lahat ay dinala sa langit, sa taas na 100 metro, at mabilis na nahulog. Hindi nagtagal ay napuno ng mga screen ng horror ang eksena. Karamihan sa mga sundalo ay namatay sa impact. Isang site na kakilakilabot na pagmasdan. Buti na lang may swimming pool sa rooftop. Nahulog dito si Dan Forrester at iba pa. Makitid na nakatakas sa kamatayan. And Forrester umakyat sa pool. Agad na sinuri ang kanyang armas kung may pinsala. At pagkatapos ay sinuri ang mga nakaligtas na miyembro ng koponan. Hindi pa nga nila nakakaharap ang mga halimaw. At marami na ang namatay. Habang tinitingnan ng ekspedisyonaryong puwersa ang hinaharap na mundo. Bago sila, lalong lumubog ang kanilang puso. Ang buong lungsod ay wasak. Kahawig ng isang impyerno sa lupa. Ang dagandong ng mga halimaw. At kitang-kita pa rin ang hiyawan ng mga tao. Sa pamamagitan ng teleskopyo, nasaksihan nila ang isang sundalo na mahimalang nakaligtas sa pagkahulog. Mapapatay lang agad ng isang uri ng halimaw. Isang site na pumupuno sa kanila ng kawalan ng pag-asa.